Yan, very good. Patuloy natin dati ang Panginoon ang presensya niya. Patuloy tayong pumuri sa Kanya ngayong araw. Ating hayaan na may distraction na ulo sa atin ngayong araw na ito. Patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon na nandito tayo at pasalamatan ng mga biyaya na tatanggap natin sa Panginoon. Pusong dalisay ang aming nais. Naligayin mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Naligayin mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong kapal na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo walang kailangan. Isang pusong itinitipon na iba'y paramanan. At dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Pusong dalisay ang aming nais. Naligayin mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Naligayin mo, Diyos, para sa amin. Yes, Lord! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang kailangan. Isang pusong itinitipon na iba'y paramanan. Patuloy Yes, Lord! Lakas natin! Yes, Lord! Patuloy pagpupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo. Yes, Lord! Thank you! Isang pusong itinitipon ay iba'y paramanan. Patuloy pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Patuloy pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, salamat sa araw na ito. At muli, nandito kami upang pasalamatan ang lahat ng biyaya na tatanggap namin. Tayo po hingin. Dakilan Diyos, kami pinagpupuri ka, pasalamat sa mga ito sa katakilan sa amin.
Bagamat maulan po, Panginoon, hindi po ito nagihat lang upang aming po sampahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa kakakita po sa bawat sa kami, Panginoon, ay isang pusong tapat na sa iyo nagmamahal. Nawa ang puso namin, O Diyos, maging tapat sa iyo habang panahon na kami narito sa magulang sa libutan. Alam tayo, pananampahan namin ito ay ikaw po, Panginoon, namin na kapabrihan. Malugod kami sa iyo, harapan, Panginoon. Sasampayin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, na makabuti mo sa bawat sa amin. Pagdami ka na riyan, kahit kami nagkakamali sa isip, salita sa gawa, Panginoon. Kaya handa ka pa rin magpatawad sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, patawarin po kami kung ginagawa kami pagkakamali sa iyo, Panginoon. At sana sa pananampahan namin ninyo, kami maging kulod sa iyo ang paraan. At ikaw may taas sa aming puso at sa aming isipan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, nawa, Panginoon, na marinig namin isa namin sa iyo. Sa tagapagmamay mo, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, mapapurihan sa buhay namin. Kaya Panginoon, tulungan ko siya, bigyan mo ng katulungan ang bawat isa, lalo na ang isa sa amin. Kaya po, Panginoon, sa papatuloy po ng gawain ito, ikaw po malugod at bigyan mo purihan sa buhay namin. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. So, siguro ang mga anak ng Diyos ngayong umaga ay handang-handa na. Para kasi mga seryoso tayo, pwede makisiyan natin yung mga katabi natin. Kaway-kaway na natin. Amen. Praise God. Gusto ko munang basahin ang awit 112. Sabi po rito, mapalad ang mabuting tao. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang liping magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Amen. Praise God. So ngayong umaga, alam ko na lahat tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Ang kinin natin dito, na ngayong umaga, we are blessed. Amen. Praise God. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Pagpapalain ng ating tahanan, pagpapalain ng ating mga angkan. Amen. Dahil sa iyo, pagpapalain tayong lahat. Praise God. So ngayong umaga, ibigay po natin yung the best na pagpupurin sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya na pumanakpak. Sumayaw, umawin. Dahil ang ating papupurihan ngayong umaga ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen! So, sige po, tayo pong lahat ay sabay-sabay na magpuri sa ating Panginoon. Yan, God is good. All the time. Napakasakit ng Panginoon. Iba talaga yung pakiramdam natin kapag nagpupuri tayo sa Kanya, pinapasalamatan natin ng mga biyaya na tatanggap natin sa Kanya. Iba yung pakiramdam. Kaya dapat ibuhos natin yung lahat ng mga kaya natin. Lahat ng... Huwag natin intindihin yung mga sasabihin ng iba, ay, napakabuhi naman dito. Huwag yun. Huwag natin intindihin yung mga sasabihin ng katabi natin. Basta alam natin sa sarili natin na Panginoon yung pinupurihan natin, hindi yung ibang tao. Amen? Diyos, sa'yo ang aming ibigay pagpupurihan sa
Manguna ka sa amin. Panginoon, gamitin niyo po sila, Pastor, para ipahayag po ang mga ituturo niyo po sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Napakabuti mo talaga, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon. Pinupurihan ka. Ito lamang ang aming samang dalangin sa
sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Good morning po ulit sa mga kararating pa lang. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Praise God. Iba po talaga kapag tayo ay nakapagpuri sa ating Panginoon. No? Sabi ng kanta, kay saya-saya ng buhay, pagkasama natin ang ating Panginoon. Iba yung saya, no, na nararamdaman natin kapag tayo ay nasa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. At doon talaga yung hinahanap ng ating buhay. Diba, ang tagal natin na lockdown. Halos 6 na buwan ba? 7, no? Halos 6 na buwan, 7 months na wala tayong yung pagsamba sa ating Panginoon. Hindi tayo nakakapunta ng church kasi bawal. But this time, salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay ng Panginoon. So kahit ilan pa lang tayo, at syempre layo-layo muna tayo, wala munang beso-beso. Pero ang mahalaga, nandito tayo. Amen? Binigyan tayo ng pagkakataon na makapiling natin at makasama natin ang bawat isa ngayong umaga. Amen. Praise God. So, alam ko na maraming ginawa ang Diyos na kabutihan sa ating buhay. Pwede po bang i-share natin ngayong umaga? Ipatutuon natin kung paano kumilos ang Panginoon. Amen. Sa ating mga buhay. Sino po yung gusto magpasalamat sa atin? Praise God. Sino po yung mauuna? Praise God. Amen. Palakpakan po natin si Pastor na Eva. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay itong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ito yung pangatlo namin na pagpunta rito ng Pastora. So, praise God. Napakabuti talaga ng Panginoon. At una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang Panginoon sa kanyang awa, sa biyaya niya sa atin sa araw-araw. Tayo ay, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon na tayo ay nakakatayo sa harapan na ito. At ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nung nakaraang Sabado yung kinasal yung aming anak na si Sams, yung panganay namin. Pandemic wedding, sabi nga. Pero, yun, pinupuri ko ang Panginoon at pinapasalamatan na ikasal siya ng maayos, yung very intimate wedding. Tapos nung Monday, na di ba ang lakas ng ulan nung Monday? Nag-grocery ako sa SM Nova. Paglabas ko, grabe yung lakas ng ulan. So, lahat ng dadaanan namin ng taxi, baha, ma'am, baha. So, yung bumalik kami, dumaan kami sa may STI. Ang labas namin noon is California. Pagdating namin dun sa California, ayun, hindi na makatawid sasakyan, both sides. So, sabi ko, ma, saan na ba tayo? Sabi niya sa California. Nakita ko yung lugawan, at least, familiar na yung place. So, sabi ko, ma, ibaba mo na ako dito sa lugawan. At, yun, nagpalipas ako ng isang oras, kumain ako ng lugaw, ng itlog, at saka yung lumpia. So, hindi ko na malayan yung oras na lumipas. At, may stranded taxi. Kaya yun, nakasakay din ulit ako ng taxi. Napapasundo nga ako kay Pastor sabi niya, pag-tricycle, 2 tricycle dapat kasi hindi pwede yung So praise God, napakabuti ng Panginoon na wala akong takot, wala akong, alam ko na ang Diyos yung mag-atid sa akin sa bahay. Tapos kanina umaga, nakita ko yung yung Facebook, lumabas yung ating travel sa Singapore. Grabe, sabi ko, I remember. Di ba last year, pumunta tayo sa Singapore, dyan si Pastora, si Ana. So talagang, ang saya-saya, ang ganda-ganda talaga ng buhay na na nararanasan natin
dahil nasa Panginoon tayo. Ang dami niyang mga surprises sa atin. Basta i-delight lang talaga natin ang ating sarili sa Panginoon. At when we delight ourselves to the Lord, He will give us the desires of our heart. Ito yung panglima na bansa na napuntahan ko since 2015, nung nag-start kami na lumabas ng bansa ni Rolly during our anniversary. Doon kami nag-celebrate ng anniversary. Tapos pinaranas ng Lord sa akin na nag-anniversary kami sa Hong Kong kasama yung 3 naming anak. Tapos ang isang malaking surprise sa akin ng God talaga nung nagpunta ako ng Israel na all expenses paid, na talagang prayer lang talaga. Hindi ko talaga akalain. Pero God is good all the time. Kaya ano man ang sitwasyon natin, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil napakabuti na. Higit sa lahat yung gift of salvation na binigay niya sa atin. Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. Salamat po, Pastora. Talagang napakabuti ng Panginoon. No, kahit sa sitwasyon natin ngayon, but talagang mas lamang ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? At talagang, sabi nga ni Pastora, mamamangha ka sa mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ganun ang mga anak ng Diyos. Amen? Talagang ma-appreciate mo lahat ng mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Praise God. Sino pa po? Sino pa po yung gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Natawagin natin yung Lord. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. At tunay nga po yung nagdaan na pandemic ay napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya po tayo pinabayaan. Patuloy niya tayong iniingatan sa araw-araw na ating buhay. Kaya sa umaga pong ito ay nais ko lang pong ipatotoo yung kasalukuyan po ang natin ng lockdown. February po nag-umpisa, yung pong aking anak ay manganak dapat ng April. Pero March pa lang po nanganak na. Sabi ko nga po, matataranta ka talaga. Dahil ang po niya, OB niya ay sa Hope. Nung March 25 ng madaling araw, inising niya ako. Nanay, sumasakit na yung tiyan ko. Sabi ko, parang nanungaling po ako sa Lord, bakit? Parang napaaga. Sabi ko, Lord, kayo po magbigay sa akin ng karunungan kung paano ko ito ma-resolve ba. Sabi ko, dahil napakaaga pa talaga. Pero kung kalooban mo ito, Panginoon, bakit hindi? Eh, di napunta po kami ng Hope. Ay, hindi po kami inaasikaso. Sabi ko, Lord, paano ba ito? Hindi ko maiwasan na medyo kakabahan ako. Paano po ito? Bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng karunungan talaga. Sabi ko gano'n sa kanya. Eh di sabi ko po, sige, uwi muna tayo. Pero yung pong anak ko, nanginilip ng sakit ng tiyan. Sabi ko, Lord, ituro niyo po sa amin. Turo niyo po sa amin kung ano ang dapat at karapat-dapat. Tapos tinatawagan po yung kanyang OB. Lockdown po ang Bulacan. Taga-Bulacan pa po yung OB niya. Kaya sabi ko, Lord, ano ba to? Pinupuri po ang Panginoon, pinasasalamatan ko. Tapos parang nakaramdam po ako ng kagalakan. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat hindi niya po tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. At umuwi pa po kami, mga 9:30 po siguro nakakain pa siya. Sabi niya, Nanay, hindi ko na kaya. Sabi niya, tapos sabi ko, saan ba tayo ako pupunta? Tapos bigla ko pong naalala si Sagawad Annalyn Bernardo, dito lang po sa Maygano. Sabi nung asawa niya, hindi na, ibalik natin sa Hope. Eh, sa tingin ko po sa kanya talagang lalabas na. Dahil sabi ko, dali na lang natin dyan kay Kagawad Annalyn. Nagpapaano po ba yan? Oo, sabi ko gano'n. E di na po, punta na po kami. Tapos, ang masaklap po nung pagdating namin doon, tinanong niya kung saan nagpapacheck up yung anak ko. Sa Hope po kami, sabi niya gano'n. Ay, di dapat doon ka, sabi niya. E di ako po ang sumagot, sabi ko, Ma'am, parang yun na pong awa, sabi ng gano'n. Emergency po ito kasi ang kanyang OB ka ako nasa Bulacan pa, lockdown. Hindi naman agad-agad siya ako makakarating doon. Galing po kami ng Hope.
Eh di tapos po, ay sabi niya, hindi po pwede. Ma'am, sige na po, sabi ko gano'n. E di ngayon, tagal lang, parang pinakilala ko na po yung sarili ko, na taga ito lang kami, gano'n. Hindi nung sabi daw niya. Kinausap niya yung asawa niya, nagkasundo na po sila. Sabi ko, salamat Panginoon, talagang napakabuti mo. Tapos nung pong, habang nagle-labor po yung anak ko, kinausap po ako ni Kagawad, sabi niya, alam niyo po, ang dami ko nang tinanggihan na nagpunta rito mga anak. Pero hindi sila dito nagpapacheck up. Tinanggihan ko po talaga. Pero nung dumating yung anak mo, tapos nakausap ko kayo, parang ang gaan-gaan daw po ng loob niya. Kaya napakabuti po talaga ng Panginoon. Kung tayo po ay mananatili na magiging tapat sa Kanya, patuloy po natin siyang bibigyan ng papuri at pasasalamat. At siya po ang mananahan sa ating mga puso. Kahit po pala gaano kabigat yung mga problema na dumarating sa ating buhay, hindi po niya talaga tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. At patuloy po ako na nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay ng ating Panginoon ng mga biyaya at pagpapala, buhay at kalakasan po na nagmumula sa Kanya. Kahit na po tayo ay kuminsan ay dumaranas ng hinaan, pero patuloy po niya tayo kung pinalalakas. At salamat din po at ganoon din po sa aking mga anak na hindi ko pa nakakasama dito. At salamat po sa presensya po ni Pastor na patuloy po niyang nire-remind sa aking anak na si Faye. Nung isang araw po sabi niya sa akin, Nay, samahan niyo ako sa Santo Tomas. Bakit? Doon daw siya magsisimba sa Santo Tomas. Kaya salamat po Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapaalala sa atin. Yan lamang po at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Amen. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po na iba talaga pag anak ng Diyos, no? Malakas sa Panginoon. Amen. At narinig ng Panginoon yung ating mga prayers, no? Talagang sa totoo lang po, kung babalikan natin yung sitwasyon natin ng lockdown, napakahirap po talaga. Dahil wala tayong magawa. Pero ang Diyos ang kumilos. Amen. Siya yung kumikilos sa ating mga buhay. Katulad nga po nung ganun din po yung sitwasyon namin dito, yung mama po ni Pastor, alam po naman ninyo na meron siyang catheter. So may time po talaga na masama yung pakiramdam niya kapag sumasakit po yung siguro yung catheter niya. Sinasabihan po namin na, Nay, lockdown ngayon. Hindi tayo tatanggapin sa ospital kapag pumunta tayo doon, hindi tayo papansinin. So, salamat po sa Panginoon kasi hindi po talaga nangyari na dalhin namin sa ospital. Kasi minsan, sabi niya, dalhin niyo na ako sa ospital. Pero talaga pong pinagpipray namin siya na hindi sumama yung pakiramdam niya. At salamat po kasi, alam niyo po ba, nung before po ng lockdown, pumupunta po kami sa center o kaya sa yung midwife para palitan siya ng catheter. Pumupunta po kami doon. Pero nung nag-lockdown po, hindi na kami tinanggap kasi weekly po talaga siya nagpapalit, weekly. Kasi kung hindi po siya magpapalit, may infection po siya. Kaya nung nag-lockdown po, hindi na kami tinanggap. So, salamat sa Panginoon po, yung kanyang apo na si Joanne, ay naturuan po siya na magpalit ng catheter. At first time po niya na magpapalit, so sabi niya, lalakasan ko na lang yung load ko kasi kesa naman po ma-infection si nanay na hindi siya mapalitan. Salamat sa Panginoon kasi every week po, hanggang sa ngayon, siya na po yung nagpapalit ng catheter ni nanay. Kaya salamat po sa Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Amen? So, dadako na po tayo sa pagbibigay. Yung tithes and offering natin sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Malakay, alam ko po na kabisado niyo na po itong verse na ito. Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi po rito, dalhin ninyo ng buong po ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito
kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Praise God. So, ito po ay utos ng ating Panginoon sa ating lahat na magdala tayo o magbigay ng ating ikapo sa kanyang tahanan. At sabi rito, may pangako ang ating Panginoon. Amen? Ano yung pangako niya? Pagpapalain niya tayo. Ibubuhos niya ang masaganang pagpapala sa atin. Amen? Praise God. So, sige po. Tayo pong lahat ay tumayo at itaas po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. At tawagin ko po si Sister Tere para ipag-pray po ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka pa namin, nagasalamatan sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, na nilog mong bawat sa amin na magtipon-tipon upang magpuri ng pasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, napakabuti mo, purihin ka sa iyong kabutihan, Panginoon, sa mundo. At Lord, dalangin po namin ang mga kaloob na ito. Dalangin po namin na i-bless mo pang magamit po namin sa aming bahay na sa lugar na ito. Tunay, Panginoon, na hindi ka pulag upang di makita ang pangailangan ng church na ito, Panginoon. Kaya ibuso, Panginoon, sa ganang pagpapala, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. At gabi, Panginoon, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng nagbigay, ang lahat ng mga miyembro, Panginoon, ng Psalm 23, pagpalain mo, Panginoon, sa ayon, Panginoon, ang mga negosyo, mga buhay, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa aking Bible reading. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 2 verse 1 hanggang 10. Tawagin ko si Melissa para basahin ito. John chapter 2 verse 1 hanggang 10. Basahin ko po ang salita ng Diyos. 1 chapter 2 verse 1 hanggang 10. Ang unang himala ni Jesus. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nila ito, ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig.
Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Salamat po sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa mga pagpapala, bagong buhay na patuloy namin tinatanggap. At ito po ay nagmumula sa inyo. Sa umagang ito, God, dalangin ko po na kung meron ka pong nakita na karumihan, kasalanan, magiging dahilan para hindi namin lubos na maranasan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Hugasan ninyo kami ng iyong banal na dugo at kuskusin ninyo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang siya magturo, manguna at magbigay ng sapat na pangunawa sa umaga nito, Panginoon. Pagpalain mo po, God, ang bawat isa na nandito. Salamat po sa mga pagpapala na aming pagtatanggapin at sa patuloy na pag-ingat na ginagawa mo sa aming mga buhay. Purihin ka, pasalamatan, at itaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Kaya skip mo po tayo. Praise God. Magandang umaga. Purihin ang Panginoon. Ayan, dumating po yung ating kapatid galing sa Mindanao. Kasama si Marian, kapatid, si Pastor Anami. Kasama si John. Nandiyan ba si John? Praise God. Napatutukan nila si Sister Eva na pinasal na yung kanyang anak. At ang kasal na yun ay, no? Ano tawag? Mahirap talaga nga magpakasal, no? Praise God. Kasi alam natin na pagdating sa kasalan, dapat lahat ng mga naimbitahan natin ay satisfied. No? Tayo na nag-iimbita sa kanila, ayaw natin na yung ating mga imbitahan kulang. Alam mo naman ang Pilipino. Amen? No, kapag inimbitahan mo yan at hindi mo ma-appreciate at kulang to. Arugaw mo sa kanila, nako. Praise God. At parang kakaiba ito ngayon yung ating pag-aaralan kasi ito ay ang kasalan. Mahirap ba kayo magpakasal? Praise God. Mahirap pa pagkasal pero ang ating pag-usapan ngayon ay about wedding. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. No? Ito po ay matagpuan natin sa John chapter 2, verse 1 hanggang 10. Nakalagay ba yan, Brother Chris? Ayan. Ang unang himala na ginawa ni Jesus, pagkalipas ng 2 araw, nagkasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Ba't kaya naroon ang ina ni Jesus? No? Number 1 siyang panauhin. No? Amen. Praise God. Ngayong umaga, kayo yung number 1 na panauhin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. At hindi papayag ang Diyos na uuwi tayong hindi puno ang ating puso at isip ngayong umaga. So, ang ating pamagat ay a miracle during the wedding. Ang himala sa panahon ng kasalan. Praise God. Ang ating Panginoon, napakaraming pong mga himala na kanyang ginawa. Naniniwala ba kayo doon? Sa Biblia, mabasa natin kung paano binuhay ng Panginoon si Lazaro.
Yan ay Mary. Ano ba? Pinadilat ng Panginoon ang mata ng isang bulag. Pinagaling ng Panginoon ang isang tao na lipos ng kitong. At ang trabaho ng ating Panginoon na tayo ay ipakilala niya sa atin ang kanyang sarili at mapapatunayan natin ito na siya nga po yung Misaya, tagapagligtas. At ito po ang nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga, na makilala natin si Jesus bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. Napakaraming mga bagay, mga himala na ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa Matthew chapter 22, Matthew chapter 22, makita po natin doon na ang hari ay naghanda ng isang kasalan. Pagkatapos na may handa ang kasalan, tinawagan niya yung mga panauhin. At ang sabi niya, nakahanda na lahat. Punta na kayo. Dahil naghanda ako para sa inyo lahat. Aba, itong mga panauhin ito ay napakarami, sabi niya. The wedding banquet with a various reason. Marami silang dahilan. Di sila pumunta sa kasal na kung saan inihanda ng hari. Kaya ang ginawa ng hari, giniba, sinira ang kanilang mga tahanan at sinunog. Isayang naman yung handa. Ang ginawa ng hari, tinawag niya yung kanyang mga servant. Sabi niya, handa na, tapos na, naka-prepared na. Walang may dumating. Kaya sabi niya, pumunta kayo sa mga maliliit na daan. At ang lahat ng tao na makita ninyo ay imbitahan nyo para sila pumunta sa kasalan. So, lumabas ang kanyang mga alipin at inimbitang lahat. Kanilang masalubong. Punta tayo sa kasalan. So lahat pumunta. Unang inibitahan, pumunta lahat. Maluwag pa. Anong ginawa? Lumabas sila ulit. Pagkatapos, nangibita pa sila ng iba hanggang sa mapuno ang bulwagan. Nakuha niyo ba ako? Praise God. Sabi ng mga Bible scholar, yung unang inibitahan, sila yung mga Israelita. Amen. At ang pangalawang inibitahan, sila yung mga hindi Israelita. Sunod doon, sa bulwagan, ang mga Israelita at hindi Israelita. Madali salita, yung mga matuwid at yung mga makasalanan. Hindi namili ang hari kung sino yung kanyang imbitahan. Ang mahalaga, yung pumunta. Kung ano yung kinain ng mga matuwid, sila yung kinain ng mga makasalanan. Hindi niya sinabi dun sa mga matuwid, o dito kayo umupo sa kabisira, tapos yung mga makasalanan, doon lang kayo sa likod. Hindi po. Pariho yung kanyang appreciation sa dalawa. At kapag tayo ay nasa isang church, kapag tayo ay nasa isang simbahan, para magpuri sa Diyos, pariho ang appreciation sa atin ng Diyos. Kaysa ka makasalanan, kaysa ka matuwid. Hindi namimili ang Panginoon. Walang kakaiba sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon na makita ka niya.
Panginoon na nandoon ka. Kasi ang blessing at ang pagpapala ng Panginoon kung saan lugar na tayo ay nakakarinig ng kanyang mga salita. Saan ba nandoon ang salita ng Diyos? Sa church. Sa church. Kaya ang dami natin pagtotoo kasi naipon within 7 months. Di ba? Bigat na tayo sa mga blessing natin Ang sanlibutan struggle. Wala pa rin pagbiling bigas. Di ba? Pakiglawis pa nga Kapag hindi kami makalabas, wala kaming trabaho. Wala kaming pambiling bigas. Mamamatay kami sa gutom. Praise God. Pero tayo, iba ang sitwasyon natin. Why? Bakit iba ang ating sitwasyon? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Panginoon. Praise God. Ang panahon ng kasalan, the wedding day is a very happy. Ang kasalan ay panahon ng kasiyahan, kagalakan, lahat na nandoon. Ang nais na nag-imbita sa kasal, gusto niya lahat ng panauhin at mga bisita niya masaya. Amen. Amen. But the wedding today, Scripture, did have happiness because of what they have. Sabi niya, dahil sa sila ay naubusan ng alak. Kaya, ang galak o ang saya na dapat maranasan ng mga nangdoon sa kasalan ay napapalitan ng kalungkutan. We are happy because we met Jesus. Dapat tayong magsaya dahil tinanggap natin ang ating Panginoon. At tayo naman, yung mga bridegroom. But we have many insighted things, no? Napakarami doon natin mga, napakarami natin mga suliranin, alalahanin. Tayo ay nasa lugar ng kasalan. Ang kasalan, dapat lahat ay masaya. But, ang kasayahang ito, napalitan ng kalungkutan. Napakarami natin anxiety sa buhay. Alalahanin, problema. We are happy because we met Jesus, our bridegroom, but we have many anxiety things to our life. We are living with anxiety and many difficult situations about children, health, and finances. Napakarami nating alalahanin sa pamamagitan ng ating mga anak, yung ating pang-araw-araw na gagastusin, ang ating kalusugan. No, yan ay mga anxiety natin sa buhay. There are, this our reality of our life. Yun daw yung katotohanan. Yun yung reality sa ating buhay. Na hindi mawawala talaga sa atin yung mga anxiety. Hindi na uubos ang mga alalahanin.
hindi nawawala sa atin. Kaya sa mga ganitong paraan, ang inaasam natin na kaligayahan ay napapalitan ng kalungkutan. Lagi natin tandaan na ang kasalan ay kagalakan at ito ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Lahat na inimbitahan sa kasalan o lahat ng mga nagtatrabaho sa kasalan, lahat sila pagod. Amen. We are tired. Kasi napakarami natin ginagawa sa loob ng isang linggo. Napakarami natin iniisip sa loob ng isang linggo. Marami tayong mga alalahanin. Na kung minsan ang mga iniisip at mga alalahanin na ito, hindi na natin makakayanan. Kaya kung minsan ang ating kalukuban sumasabog, parang wala na tayong nakikitang mabuting bagay. Kasi ang ating isip at ang ating puso ay punong-puno ng anxiety. Yun ang takbo ng ating buhay. Ngayong umaga, ang ating pag-aaralan patungkol sa isang pamilya na meron silang kalungkutan. But Jesus worked the miracle. Alam niyo po ba kung bakit kayo nandito ngayong umaga? Kung mayroon tayong kalungkutan, kung mayroon tayong mga katanungan, kung mayroon tayong mga anxiety sa buhay natin, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay. Praise God. Praise the Lord. So the people were changed to happy again. Kapag magtiwala tayo sa Diyos, yung kalungkutan natin, papalitan niya ng kaligayahan. I hope everyone will have the blessing people. Inaasahan ko na ang bawat isa sa inyo, kayo ay pinagpapala ng Diyos. Number 1. What should we do for receiving the blessing? What should we do? Ano ba ang ating gagawin para matanggap natin ang pagpapala? Alam ni Maria ang sitwasyon sa kasalan. At walang higit na nakakakilala sa anak kundi yung nanay. Amen. Walang higit na nakakakilala sa pagkakakilala ni nanay sa buhay ng kanyang anak. Mayroon pang isang higit na nakakaalam at kilala tayo kung ano ang ating sitwasyon. Ito ay walang iba kundi yung ating Panginoon. Praise God! Kilala ni Maria yung kanyang anak. Ay saan siya lumapit? Saan siya lumapit? Ang sabi ni Maria, naubusan sila ng alak. No. Alam ni Maria na ang kasalan ng isang pamilya, no, punong-puno sila ng worry. Laging nabubuo lagi. Nag-aalinlangan lagi ang ating isipan. So Mary went to Jesus and she told to Jesus, when the wine was gone, mauubos na yung kanilang alak. Hindi magiging masaya ang mga tao. Hindi magiging masaya ang handaan. Hindi magiging masaya at hindi natin ma-appreciate kung saan lugar tayo kapag mayroong kulang.
Mauubos na ang kanilang alak. At yung lalaking kasal, pati yung mga kamag-anak, nag-worry sila. Praise God. Alam niyo po, kung minsan ang pag-worry, no, napakalaking problema yan. Kaya sila pumunta sa Panginoon, mauubusan na sila ng alak. Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Why did Mary say that no more wine? Mary believed Jesus will settle the problem. No? Sinabi niya, nauubusan na sila ng alak. At alam ni Maria na kayang i-provide ng Panginoon yung kailangan sa kasalan. Praise God. Kaninang umaga, pupunta kayo rito. May kulang ba? May dala ba tayo? Madaling salita, may problema ba tayo? Sabi ng Panginoon, huwag mo akong pangunahan, ginang. Dahil hindi pa ito ang aking panahon. Kaya alam mo ba, diyan nagsimula yung ibang mga reliyon na nanalangin kay Maria. Kasi, nanay yan ni Jesus eh. Pagbibigyan niya yan. Eh kung minsan, si Maria, itinatabi na kay Jesus. Para bagang yung kapangyarihan ni Jesus, nilipat kay Maria. Diba kapag tayo manalangin kay Maria, pupunta sa kay Jesus. At si Jesus naman, pagbibigyan kasi nanay. Hindi pinag-usapan dito yung prayer. Ang pinag-usapan dito, relationship. Alam ni Maria kung sino si Jesus. Sana bilang mga Kristiyano, ito din yung ating pagkakaunawa. Alam natin kung sino si Jesus. Isang araw, habang nangangaral ng Panginoon, mayroon isang babae na sumigaw sa kalagitnaan. Mapalad ang babaeng nagdadalang tao sa iyo at nagpapasuso sa iyo. Anong sagot ng Panginoon? Anong sagot ng Panginoon? Mapalad. No? Ang mga taong naniniwala at nananalig sa akin. Praise God. Sa kasalan, si Jesus, yung groom, tayo naman yung kanya, bride. Purihin ng Panginoon. So, ang sabi dito, first, kung may mga pangangailangan tayo, no? Kung kulang tayo sa ating buhay, lalo ngayon sa ating paglilingkod, hindi tayo lubos na nagagalak, hindi tayo lubos na nasisiyahan, dapat, iwanan natin, ilagay natin, ipagkatiwala natin ang lahat ng ito sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Ibigay mo sa Kanya. Ano sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Ayan. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya and medyo ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin. Hindi ko malabo yung pagkalagay. Pagkatiwala natin sa Diyos. Katulad ni Mary. We should leave our problem to Jesus. Ayan na. We should leave our problem to Jesus. Number 1. Pumunta si Maria, kinulang sila ng anak. Nakiusap sa Panginoon, nag-provide ng Panginoon. Ganun din tayo.
Kung may problema tayo, bigay natin sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Panginoon. At siya yung magpuprovide ng ating mga pangangailangan. Number 2, we must obey to God. Pag sinasabi natin, pag nababanggitan niyo yung salitang obey, ginagawa yan ng mga servant. Servant. Di po ba? Chapter 2, verse 5 to 7. Sabi dito, sinabi sa kanyang ina, sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 liter. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntunin ng relihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nga ang mga banga. Praise God. Servant. Dapat sa isang lingkod, wala siyang iniisip. Wala siyang ibang pinapakinggan. Wala siyang ibang gagawin. Kung hindi susundin ang inuutos sa kanya ng kanyang Panginoon. Praise God. At doon sa lugar na yun, ang sabi, mayroong 6 na tapayan. Ano pa sa ibang salita? Ano sabi niya? Banga. At ang bawat isa ay naglalaman ng 20 to 30 galon. No? E di tama nga. Sa 20 times 4, 115 liter. Tama ba? No? Praise God. Purihin ang Panginoon. 20 gallon times 6. Ilan? 20 times 6, 120 gallon. At ang kagandahan dito, makita natin, no? Bilang mga Kristiyano, dapat ito ang puso natin. Lagi natin isipin, ayaw ma-servant. Pagod sila eh. Buong araw, buong magdamag sila naghanda. At hindi pa panahon na dapat idiba nila ng tubig ang banga. Kasi pagkatapos pa nakasalan yan eh. Kaya nga nakahanda doon yan. Para pupunuin nila ng tubig. At ang tubig na ilalagay nila ay kanilang gagamitin sa paglilinis. Pagod sila sa paghahanda. Pagod sila sa pagluluto. At wala pa sa panahon para sila umigib. But dahil sa kanilang isip at ang kanilang puso ay servant, sumunod sila. Ano sabi ng Panginoon? Punuin ninyo ng tubig ang mga bangang yun. Praise God. Sabi dito, everyone obeying people can receive the blessing. But hindi ka sumunod, hindi mo matatanggap ang pagpapala. Ang pagsunod, sabi niya, to obey is very hard. Napakahirap sumunod. Pagod sila sa paghahanda. Nag-prepare sila lahat. But nung sinabi ng Panginoon, punuin ninyo, sinunod nila. Ano ba? But still we must obey God. How do we obey God? Sabi niya, kung paano natin sinusunod ang salita ng Diyos, no? Nais ng Panginoon na susundin natin siya. Na kahit wala tayong tinitignan na anumang bagay, we must obey through, no? We do not know the reason. Kahit wala tayong tinitignan na gantimpala, sumunod tayo. Sumunod tayo na walang dahilan.
sinabi ng mga katulong, sandali lang, boss. Sino ka ba na magmando sa amin? Sino ka ba na magsabi sa amin? Ito nga pagod na kami. Ito pa, may problema pa. Kasi wala nang alak. Humihingi yung nagpapamahala na kasalan. Sige pa, alak pa, alak pa. Ba't wala na? Ano bang sunod? Instant. Kapag sinabi ng Diyos, sundin natin agad. Amin po ba? Praise God. Alam niyo ba kung bakit? Ang ating isipan sa panahon natin ngayon, sabi ni Pastor, pakigawa mo nga to. Opo, Pas, mamaya-maya lang, Pas. Dito wala naman si Pastor. Iba si Pastor, iba si Jesus. Kumisan, baka tingin niyo sa Pastor niyo si Jesus na, wag. Si Pastor, servant din siya ni Jesus. At hindi bababa si Jesus para sabihin sa inyo, uy, sundin mo, gawin mo. Tandaan mo na yun kay Pastor. Sabi ni Pastor, pakigawa mo nga to. Pakiano mo nga. Opo, Pas. Maya-maya konti, Pas. Instant daw, ha? No? Pagbalik ni Pastor, yung inutos ni Pastor, nandoon pa rin. Anong ginagawa ng inutosan? Hala, dut-dut ng dut-dut. Hala, pindot ng pindot. Praise God. Dapat sundin mo kahit hindi mo alam. Alam ba na mga servant ang gagawin ni Jesus? Immediately, sinabi ng Panginoon, sundin nyo, magiging kayo, punuin nyo. Ako kapaw. Hindi nila alam kung anong gagawin ni Jesus. Kaya makita natin dito mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos talagang pagpapala yan. No? Sundin mo ang Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pagkatapos na mapuno na yung 6 na banga, ano nangyari? Sabi ng Panginoon, punuin niyo, Jesus said to the servant, pour the jar with water. So we filled them to be drained. Ang huli. Gusto mo bang malula sa blessing? Gusto mo bang mapuno ng pagpapala? Sumunod ka. Sundin mo ang Panginoon. Maniwala ka. Hindi pa tapos yung isa, mayroon na naman. Hindi ka pa nangangalahati doon sa isa, mayroon na naman. Praise God. Kasi, ang bunga talaga ng pagsunod sa Diyos, pagpapalain ka niya. Pagpapalain ka ng Diyos. Punuin niyo, pinunungan nila. Ito, sige. Pagkatapos, meron pa isa. Sabi ng Panginoon, sige, sumalo kayo ng kalating pitsin. Sabi ba dito yan? Hindi niya sinabi. Sige, sumalo kayo ng konti at dalhin niyo sa tagapamahala ng kasalan. Alam niyo, kung sa literal ng pag-uusap, malamang ihampas ng servant yung pitsin. Kulang tayo sa alak. Hindi tubig ang kailangan. Amen? Kung ikay nangangailangan, hindi pinansyal ang kailangan. Kung ikay nalungkot, hindi kalungkutan ang kailangan. Kung ikay wala, hindi yung kawalan ang kailangan mo. Sino ang kailangan mo? Si Jesus! Si Jesus! Pupunuin ng Panginoon ng buhay mo. Masunurin. Dapat tayo ay likod, servant. Ang isip at ang puso ng isang servant, dapat sumunod tayo. Kita niyo ba the church? Pag umulan din sa ilalim eh. Di po ba? Pag umulan yan, dami salot yan. Ngayon walang ulan. Kaya ng umaga, bago kayo dumating, naku. Patak dito, patak doon, patak ala, patak. Puro bullshit. Pero alam niyo ba mga kapatid, may solusyon yan. Maniwala man kayo, hindi. Mayroon tayong isang puhunan na gustong ilabas ng Diyos. Ano yun? Obey.
Sumunod tayo. At kapag tayo sumunod, paglipas ng ilang buwan, 2 buwan, 1 taon, yung bubong na yan, wala nang tulog yan. Yung electric pa na yan, papalitan ng Panginoon ng split aircon yan. Amen. Yung ginagamit natin kahoy, nakpo. Singa dito, singa doon. Lahat ng mga nagluluto, iyakan eh. Kaya kung gusto niyo umiyak, punta kayo dito. Magpapaiyak talaga kayo sa usap. Amen. Isa lang ang dapat natin gawin. Sumunod. Gusto ba natin makita ang himala ng Diyos? Amen. Sumunod tayo sa Diyos. Sundin natin ang Panginoon. Kung gusto natin ng himala, sumunod tayo. Kahit gaano kabigat, kahit walang ipinapangako, kahit tayong pagod na, kahit hindi natin alam, pag sinabi ng Diyos, sundin natin. Pagkatapos natin sumunod, ang kasunod, sunod, na pagtapalan. Praise God. Purihin ang Panginoon. We must obey to God. Gaganda to church natin. Amen? Ngayon, nakaupo ka dyan sa matigas na upuan, luma ka. Kaya kung minsan pag umupo ako dyan, naiyak ako noon. 10 years na itong upuan na ito. Kung tao lang, pwede namang reklamo yan eh. Pastor, ang bigat mo na. 10 taon mo na akong inupuan dito. Wala pang kapalit. Purihin ang Panginoon. Gusto ba natin ng pagpapala? Sumunod tayo. Kapag tayo sumunod, ang ating church ay pagpapalain ng Diyos. Kung tayo sumunod, ang ating pamilya ay pagpapalain ng Diyos. Kung tayo sumunod, ang ating trabaho at ating hanap buhay, pag-uunlarin ng Panginoon. Huwag tayo sumama sa daloy ng sanlibutan ito. Bilang Kristiyano, wala tayong mapapala sa sanlibutan. Kaya gamitin natin itong sanlibutan ito para sila ay makakilala sa Diyos. Kapag tinuruan, sumunod. Ang training ay isang pamamaraan ng Panginoon para tayo matuto. Mga servant, hindi niya naman sinabi daw, magkuha ka nga muna ng ano doon. 2 panauhin, 4 na panauhin at pag-ibigin natin. Hindi nila kaya yung panauhin sila. Servant. Kaya kahit mabigat, kahit di natin alam. Basta ang ating puso, servant. Sundin natin. Number 3. Sabay-sabay. The Lord make us to be better than the first. Gagawin tayo ng Panginoon pangunahin. Walang makakagawa niyan eh. Mundo, nako, ilulublob ka ng ilulublob niyan. Pero mga sinabi niya, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, may pag-asa pa. Amen? Praise God, kumisa ng mundo ito, kaya maraming mga tao, panahon ngayon, sabi ng balita, tumaas ng 60% ang mga nag-swiss-wissan. At karamihan dyan, lalaki. Karamihan, lalaki. Bilang isang Kristiyano, hindi na natin dapat ginagawa ito. John chapter 10, chapter 2, verse 10, sabi niya, at sinabi, ang masarap na alak unang inihain. Kapag marami na ang naiinom ng mga tao, saka iaain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Alam ba ng tagapamahala ng
kasalan kung saan ang galing yung masarap na anak. Saan ang galing? Sa pagsunod. Gusto ba natin humaba pa ang ating buhay? Gusto ba natin maranasan ang pagpapalan ng Diyos? Eh, sabi ni Mr. Eva kanina, 5 bansa pa lang yung kanyang matita. Nagpapakilala pa yan na magdadagdag pa siya ng mga marami pang mga bansa ang mapuntaan. Amen. At alam niyo mo ba mga kapatid, ito ay hindi posible. Kasi ang Diyos ay gumagawa ng himala. Kanino? Sa kanyang mga anak. Hindi lang basta-basta anak, kundi yung mga anak na masunod. Praise God. Ano ba kayo? Iba ang panuntunan ng Diyos. Iba ang panuntunan ng tao. Sabi ng tagapamahala, hindi rawayo. Kung kailan marami na nainom, lasing na yung mga tao, sa kapanilang inihain yung masarap na alak. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pinakamasarap sa buhay na ito? Alam niyo ba mga kapatid, ang pinakamasarap na kapag ikay dumalo sa kasalan, kapag ikay dumalo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano pinakamasarap sa lahat? Namnamin mo, tanggapin mo, sundin mo ang salita ng Diyos. At kapag ginawa mo yan, maranasan mo ang tunay na kagalakan. Makikilala mo ng malalim, makikilala mo ng lubusan ang ating Panginoon sa iyong buhay. At kapag nakilala mo na ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, yan ay pasimula ng pagpapala. Amen. Pasimula ng pagtatagumpay mo. Praise God. Hindi alam ng tagapamahala kung saan galing. Pero alam ng servant. Amen? Amen? Amen. Alam ng lingkod. At ako naniniwala, pagkatapos tikman, sino din nakatikim? Sino? Yung mga servant. Amen? Praise God. Ganun kabuti ang ating Panginoon. During, sabi dito, everyone bring out the choice with wine. The prepare wine after the guests have had too much to drink. Ang sabi niya. But you have sold the best. But you have saved, no? But sabi niya, pinauna ninyo ang hindi masarap at pinahuli ninyo ang masarap. Sabi niya, the wine from the water. Ang alak na ito ay galing sa tubig. Alam niyo po ba, ang buhay natin, kung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, mataba. Amen? Di masarap ang buhay natin. Walang kalasa-lasa. Napakababaw ang kumisan ng ating kaligayahan. Ito, bigay. Meron ba kayo narinig na tao, minum ng tubig, sabi niya, wow, ang sarap. Malamig sasabihin niya lang, wow, lamig ng tubig. Pero hindi natin marinig sa tao ngayon. Kasi sinasabi, wow, malamig, masarap ang tubig. But, kung ang ating buhay, binago ng Diyos. Kung ang ating buhay, binigyang halaga ng Diyos.
kung ang ating buhay pinagpala ng Diyos, doon natin ma-appreciate ang sarap, ang galak, ang tuwa sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Praise God. Walang ibang napakabuti dito sa mundo ito. Maglingkod tayo sa Diyos. Huwag tayo mag-alala. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo kakapusin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Kaya, gawin natin ang magtiwala sa Diyos. Isipin natin palagi na tayo magiging masunurin. At kapag ginawa natin yan, tayo ay magiging pangunahin. Kakaiba. Kapag tinignan ng sanlibutan ang buhay niya, iba talaga ang galaw nitong kapitbahay mo. Wala nang makain. Nakatawa ba? Di po ba? Wala na nga pera. Nakataas pang kamay. Amen? Kakaiba ang buhay natin. Praise God. Alam niyo ba sa kasalang yun? Ang pangunahin doon. Sino yung pangunahin doon? Sino yung pinaka-important doon? Pinaka-important dito sa kasalan na yun? Kung bakit naging masaya ang tao? Kung bakit nagiging sufisyente ang tao? Kung bakit nagalak ang tao yung mga panahon? Sino ba yun? Mahalaga doon. Si Jesus. Si Jesus. Ang buhay natin kapag wala si Jesus, natin. Wala. Ay, ang tanong, kilala ba ang mga panahon si Jesus? Alam ba nila kung sinong gumawa ng masarap na alak? Hindi nila kilala. Sino yung tunay na nakakakita first at nakakakilala sa Panginoon? Sino naging Kristiyanong totoo dito? Yung mga sabay. Sa mga kamay nila, dumaan. Sila ang ginamit ng Diyos. Para ang lahat ng tao makaranas ng punong-punong pagpapala sa buhay. Yan ang trabaho natin. Amin po ba? Amen. Purihin ng Panginoon. Sa pagsamba, mga kapatid, dapat sa pagsamba, hindi natin maranasan ang kagalakan. Hindi natin makatagpo ang kalayaan pag wala si Jesus. Hindi natin maranasan ang pagpatawad o kapatawaran sa ating mga kasalanan kung wala si Jesus. Ang pagsamba, dapat si Jesus ang dapat itaas. Sa pagsamba, dapat kilala natin ang Panginoon. Sa pagsamba, dapat siya yung ating pinupuri. Sa pagsamba, dapat siya. Sa Kanya na uukol ang pinakamataas na pasasalamat at pagpupuri. Ano sabi ng tagapamahala? Mababang uri yung alak na unang inihain. Pero itong pangalawa, mataas ang uri. Alam mo ba kung paano kahirap gumawa ng alak? Di katulad ng mga alak natin, tubig yan eh. Ang alak natin ngayon eh, no? Tubig yan, lalagyan ng alcohol, kaya pag ang tao makainom, nalasing, nagwawala. Ha? Nagwawala. Pinuhulpi si bisis. Sinasaktan yung mga anak. Alcohol kasi. Pero yung unang anak noon,
Katas ng ubas. Ginamit yan ng Good Samaritan. Diba? Ano Good Samaritan? Basa niyo ba yan? Chapter 10 ng Lucas. Binuhusan ng langis, binuhusan ng alak. Yes, yeah. Ano yung alak? Ano yung alak? Holy Spirit. Dapat ang buhay ng mga Kristiyano laging puno-puno ng Holy Spirit. Saan natin palagi maririnig? Saan natin palagi makatagpo ang Holy Spirit? Sa church. Sa church. Kasi sa church, doon inaaral, doon dinideliver ang salita ng Diyos. At kapag tinanggap natin ito, walang question, walang tanong. Kaya kapag mayroong magtuturo dito, at alam niyo na mali, yung mali huwag yung paniwalaan. Paniwalaan niyo lang yung tama. Sabi ng mga ibang preacher, kapag binigyan ko kayo ng karne, anong gagawin niyo? Pati buto ba matlatin niyo? Hindi. Kunin niyo lang yung laman. Amen? Amen? Yung laman ng mensahe. Kapag wala si Jesus, buhay natin hopeless. Walang pag-asa. Walang lasa. Si Jesus, siya ang buhay. Ayan. Siya ang buhay natin. Kaya pag sinabi ng sulider, pumalakpak tayo. Taas natin ang ating kamay. Walang buhay. Praise God. Siya yung ating buhay. Tandaan natin ito mabuti. Ano ba? Siya ang ating kagalakan. Kagalakan. Naku, yung mga tao doon struggle na. Ang sanimutan struggle niya. Yan, COVID. Diba? Pero tayong mga anak ng Diyos, meron tayong kagalakan. Meron tayong tamang destinasyon. Meron tayong malinaw na isipan. Mayroon tayong lakas na magamit natin sa panahon ng ating kahinaan. Mayroon tayong pagpapala na inaasahan at higit sa lahat, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Siya ang nagbigay ng sapat. Buhay natin pag wala ang Panginoon, kulang lagi. Diba? Si Pastor Olit, hindi pa Kristyano, nagbibigay lagi ng kanyang weekly sahod sa misis, lagi kulang eh. Pero iba naman siya, oh, ito lang ba? Diba? O, yung mga asawa natin hindi Kristyano, laging hindi sapat ang kanilang buhay. Pero kapag si Jesus ay nasa atin, siya yung magbibigay ng sapat. Hindi kulang. At higit sa lahat, hindi rin sobra. Kasi ayaw ng Diyos yung kanyang pagpapala ay masayang. Siya ang nagbibigay ng sapat. Si Jesus ang nagbigay ng lakas. Lakas. Praise God. Ito ay gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Alos 7 buwan na, magwawalong buwan na ang nasira ng ating pag-asa. Ang iba, Panginoon, Lord, kailan ba matatapos ang COVID? Lord, parang give up na ako. Lord, parang ayaw ko na pumunta sa church. Lord, parang ayaw ko na magbasa ng Biblia. Lord, parang ayaw ko na makinig ng mga mensahe. Lord, puro na lang, Lord. Kailangan natin ng lakas. At ang lakas na yan, kakaibang klaseng lakas. Sabi sa Biblia, chapter 30, verse 10, ang kanilang lakas kakaiba eh. So parang katulad na walang pagod na pakpak ng agila. Lilipad ng lilipad, hindi mapapagod. Lulundag, sasayaw, hindi mo hihina. Ito lang ating Panginoon Jesus. Kaya lagi natin isipin, ngayon linggo nandito tayo sa church. Dalangin ko na sana ang aral na ito ay dalhin natin sa ating mga tahanan.
Para pagdating ng Sunday uli, mayroon tayong lakas na umarap muli sa Panginoon. Tatanggap muli ng panibagong pagpapala. Tatanggap muli ng kanyang banal na Espiritu Santo upang tayo ay makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Everyone, do you have a worry? A worry? No? Tayo ba ay may mga alinlangan, no? Ang anxieties? Don't worry. If you just trust the Lord and you live with obey to God, Jesus, our bridegroom. Sabi niya, ibigay natin sa ating Panginoon ang ating mga alalahanin. Tayo, yung babae, at ang ating Panginoon, yung siyang lalaki. At haharap tayo sa isang kumplito, masaya, na kung saan tayo ay nasa isang kasalan. Ang gawain ito, ngayong linggo, magpapakasal tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede ba yung mag-asawa ay naghihiwalay? Diba? Kaya iba, pag natulog kami sa gabi, pag tumaligid lang ako ng konti, wala ka bang katabi? Kaya kung isa, kahit nangangawit na ibo pa rin, sige po. Diba? Ganun dapat ang ating tinicases. Ano man ang ating gagawin, ano man ang ating isipin, kasama natin siya. At kapag kasama natin siya, ang napakahirap na mga bagay, kaya natin i-accomplish. Napakahalaga ng Panginoon sa ating buhay. Napakahalaga ng ating Panginoon sa church. Napakahalaga ng Panginoon sa mga ginagawa natin araw-araw. Kapag gumawa tayo ng wala ang ating Panginoon, matabang yan. Matabang. Pero kapag yung ating Panginoon kasama natin, ano man ang ating ginagawa, Jesus, you're the sweetest name of all. Amen. Amen. Pinakamasarap na buhay. Pinakamasarap na paglilingkod. Pinakamasarap na ginagawa. Kasama natin ang Panginoon. Let's pray. Ama, salamat. Gawin mo kami, Panginoon, na mga lingkod mo na lubos na nagtitiwala sa iyo. Gawin mo kami, Panginoon, na isang mga anak mo na masunurin. At kami, Panginoon, ay magiging pangunahin mo. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy pagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkatawag ninyo sa amin. Katulad, Panginoon, sa isang kasalan. Bago kami dumating, Panginoon, you know, Panginoon, our worrying and anxieties. But Lord, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Lord, na magiging pangunahin ka namin sa aming buhay. Malaki man o maliit ang aming gagawin, ito ay kapakipakinabang dahil ikaw ang Diyos na aming kasama. Salamat po sa lahat ng mga member ng Psalms 23. Lord, i-extend mo po, Panginoon, sa kanilang mga tahanan ang iyong masaganang pagpapala. Bagamat ang iba sa amin, Panginoon, na sa ibang bansa, but Lord, kasama kami ngayon kumakain sa isang hapag, Panginoon. At ang hapag na ito, Diyos, ang iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na kung wala ang mga salita mo sa aming buhay, kami ay lalakad sa kadiliman. Kung wala ang salita mo sa aming buhay, kami ay palaging mabibigo. Kung wala ang mga salita mo sa aming buhay, wala kaming tiyak na destinasyon.
But Lord, salamat. Pinagpala mo kami. Nilinaw mo, Panginoon, ang aming isip at ang aming puso ngayong umaga. Upang kami hindi manglulupay-pay. Hindi kami manghihina. Bagkus, Panginoon, patuloy kami na magkaroon ng kalakasan, kagalakan, at palagi ka namin purihin sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na. Amen. Praise God. Okay, gusto nyo ba para sa aking announcement? Saan sa iba? Yan, kunting announcement. Praise God! Hallelujah! So, ngayong umaga, alam ko na marami tayong natutunan. Amen? Pinuno ng Panginoon ang ating tapayan ngayong umaga. Ano po yun? Yung ating puso ng salita ng Diyos. Amen? Hindi siya papayag na lalabas tayo dito na hindi tayo punong-puno. Amen? Pwede po ba lapakan natin ang Panginoon? Salamat sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan ngayong umaga. So, dadako po tayo sa announcement. Patuloy po yung gawain dito. Every Wednesday po, discipleship, 7 to 9 p.m. po. Prayer meeting, ganun din po, 7 to 9 p.m. Friday po yon. At Saturday po, meron po tayong feeding. Kung gusto nyo pong tumulong na mag-prepare po ng magluto at mag-prepare po ng pagkain po ng mga bata, open po kayo na pumunta dito para po magluto. Yan. Meron po tayong feeding every Saturday po, 10 o'clock po hanggang 12 doon po sa Santo Tomas. Dati po kasi, dito po, tsaka doon po yung pag-prepare po namin ng feeding. Ang problema po, di po ba, bawal yung mga bata na pumunta rito. Kaya nung inimbitahan po namin yung mga bata doon po, kasi doon po karamihan ng maraming bata, ayaw po nilang pumunta kasi natatakot sila baka huliin po sila ng barangay. So, doon na lamang po namin dinadala sa Santo Tomas. Kasi doon po, nandun lamang po nakapaligid yung mga bata sa malapit po sa simbahan. Yan po, ang ating pong gawain every Sunday po, 10 to 12 po ng tanghali. So, yun lamang po yung ating announcement. Sige po tayo lang tayo tumayo na. Manalangin tayo. Praise God. Hallelujah. Sama po natin pag-praise yung Pastor Rolis na iba. Kasi para plano nila nandito na silang sa church every Sunday. Pagkatapos nito ay mayroong pastor. Pagsasaluhan natin. Hindi yan marami, pero hindi yan kulang. Hindi tayo populagin. Praise God. Pagpala natin yung mag-asawang Atienza, Rolis at iba. Kung ano talaga, ang puloy sa kanila ng Panginoon para at ang ating tawag dito, yung ating sick registration. No? Lalakarin na po natin yan kasi hindi tayo makagalaw hanggat hindi bago yung ating sick registration. So, salamat sa Panginoon. Let's pray. Nalangin tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Lord, alam mo po ang puso ng bawat isa. Lalo pa po sa inyo ito. Wala po akong may tatago sa inyo, Panginoon. Alam mo po yung aking pagkatao. Kaya Panginoon, kung meron pa pong mga bagay na dapat pong baguhin, nais mo na tuwirin, Panginoon, gawin mo po ito sa aking buhay. Kasama po ng ating pamilya, kasama po ng mga membro ng church, Panginoon. Gawin mo po kami, Panginoon, isang mabuting katiwala na hindi po kami nagreklamo, hindi po kami naghahangad ng mga material na bagay, kundi Panginoon, ang nais namin na kami po ay magamit po ng lubusan. Salamat po Diyos sa mga kapatid namin ngayon na sa kanilang mga tahanan. I-extend mo po Panginoon sa kanila ang iyong masaganang pagpapala. Abutin mo po sila Panginoon ng masarap ang kanilang buhay na dating
matabang, gawin mo po, Panginoon, na isang masarap. Gawin mo po, Panginoon, na kapakipakinabang ang aming buhay. Hindi lamang, Panginoon, dito sa Pilipinas, yung aming mga kapatid, Panginoon, ang aming pong pastor, Panginoon, sa Canada, sa Edgar, sa Luisa, ang kanilang mga anak, Panginoon, salamat po sa pamilya, Panginoon, ng mga Musbanos. Ganun din po si Brother Ryan, si Cyril, ang kanilang mga anak, Panginoon, sa UK. Extend po ninyo, Panginoon, ang inyong mapagparang kamay sa mga pamilya ito. May mga pinihingi sila, Panginoon, katulad din namin. But Lord, hindi po namin itong kayang gawin sa ganang amin. Kundi ikaw, Panginoon, ang magpo-confirm nito sa aming buhay. Salamat po sa provision mo, Panginoon, na sa kabila ng halos 8 buwan na, Panginoon, na lockdown ng Pilipinas, ni minsan, Panginoon, hindi mo po kami kinulang. Patuloy kaming nananagana, patuloy kaming nagkaroon ng kagalakan dahil hindi ka po umalis sa aming tabi, Panginoon. Pagko sinamahan mo po kami, Panginoon. At sa umagang ito, God, kasama kong dinadalangin ang buong mundo, Panginoon. Lord, ang bansang Pilipinas, na hanggang ngayon, Panginoon, nagsasuffer kami, Panginoon, sa sakit na ito, God, Lord, ang sabi mo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, Panginoon, na sa sandali ang bayang pinili ay manalangin, magpakumbaba at hanapin ka po ng mukhaan. Gagawa ka po, Diyos ng himala. Marami na pong mga kababayan namin ang nagbuwis ng buhay. Marami na pong mga kababayan namin, O Diyos, na hindi alam ang gagawin. Lord, narito kami, Panginoon, mga anak mo. Dumudulog, lumalapit, Panginoon. Sumasamo kami sa inyo, God. Lord, kayo po sa mga kamay ninyo lahat. Nakalagay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Ano man po ang kalooban ninyo, susundin namin. Gagawin namin, Panginoon. Ang nais namin, O God, gamitin ninyo kami. Pagpalain ninyo kami, O God. Para ang ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo, makakilala sila, O God. Salamat po ang aming mga mahal sa buhay sa probinsya. Ang aking mga anak, Panginoon, sa Dubai, si Ulib, si Arnold, Panginoon, ang kapatid ko, Panginoon, sa Kuwait, si Melinda, God. Salamat ang aming mga pamangkin, mga kapatid, Panginoon, mga kamag-anak namin sa probinsya, O God. Hindi pa namin maisa-isa ng banggitin sa iyo, Panginoon, ng kanilang pangalan. But, Lord, kilala mo sila na kung paano mo po kami iningatan. Ganon din po ang pag-iingat ninyo na gagawin sa kanilang Diyos. Patuloy po ninyo, Panginoon, samahan ng Psalms 23. Bigyan ninyo ng karunungan ng mga membro. Bigyan ninyo ng karunungan ng mga elders, Panginoon, upang kami ay magkaisa na maitaas, purihin, dakilain sa lugar nito, God, ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapala ninyo. Ganun din po, Panginoon, na Santo Tomas. Pagpalain ninyo, Panginoon. Kayo po ang tumawag ng mga tao doon. Gamitin ninyo, Panginoon, ang feedings, Panginoon, para ang kanilang mga magulang ay makakakilala sa inyo. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapalang itong ginagamit ng Panginoon para makita namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. Sa umagang ito, taglayin ninyo ang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Pagkilos ng Diyos Anak at patnubay ng Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong matagumpay, humayo kayong malakas, at humayo kayo na mayroong kapangyarihan, taglay ng ating Diyos. Pagpapalain niya kayo mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang tanghali po.